And it's always glad to spend at least once a month in this parang bonding, no? One of the best practices of Mind You is to connect, no? Kahit online, kahit nasaan ka man, tara, mag-bonding tayo and talk about, different things for our well-being. So ayan, welcome sa ating wellness webinar. So like, we are always saying and promoting, naniniwala si Mind You sa holistic wellness, no? So ano ba yung holistic wellness? So andyan yung physical, nandyan yung mental, emotional, tapos, pag-usapan natin ngayon yung spiritual. And these components are needed for overall health and harmony. No? So, ngayon, no, very sensitive minsan yung topic pag sinabing spiritual. Pero let's explore ano ba yung psycho-spiritual practices. Pwede ba yung mag-combine, di ba? Or ano ba yung tamang timpla? Ano ba yung blend of psychology and spirituality? And ano ba ang role nito in our wellness? So these practices would empower individuals to understand and manage paano ba tayo mag-isip, ano ba yung nafe-feel natin, and ano ba yung belief system natin. And when we understand these connections, nagkakaroon tayo ng understanding sa sarili natin. 'Di ba? So our webinar aims to provide an overview kung ano yung psycho-spiritual health and ano ba yung impact nito pag may pinagdadaanan din, 'di ba? Yung genuine healing and of course, liberation. Yan ang hinahanap nating lahat, di ba? Malaya na ang Pilipinas, pero minsan ang puso natin hindi. So ayan, pag-uusapan natin yan. So we are looking at the psycho-spiritual dimension. So like, all of you na nakakilala sa akin, minsan mahilig ako magtanong and I would appreciate you answering dito sa ating chat box. And I would like to introduce myself. I'm Rhea Celine Villa, senior psychologist of Mind You. So good afternoon po. Last month, no, we had a total of 700 something na attendees. No? And we'd like to build this up with you. So please, abangan nyo lagi itong webinars natin, no, as we build a community. Sige, tara, let's embrace uncertainties. And life is full of challenges, di ba? Nako, ang dami na nating na-experience firsthand. Parang ang tagal na ng pandemic, pero nangyari nga ba talaga sa 3 years din tayo, no? Ano? And during that time, many things were beyond our control. And maraming tanong na hindi rin nasagot, di ba? And amidst the multitude of uncertainties na hinaharap natin every day, paano ba tayo mamumove forward, di ba? Yan ang ultimate question. So tayo mga Pilipino, no, we always have this phrase that we usually use, and we call it bahala na. So madalas yung Pinoy, di ba? Pag parang hirap na, bahala na. Kapag kailangan dumiskarte, bahala na. Kapag kailangan humanap ng lakas ng loob, bahala na. Di ba? Nakakatuwa, no? Yung bahala na. Pero, gusto ko lang matanong, out of curiosity, anong situation sa buhay nyo na ginamit nyo itong expression na bahala na? Sige nga, pakita po ng inyong mga sagot. Ayan. Um, Ian, hello. Matagal na tayo hindi nagkita, no? Kasi naputol ang aming streaming namin ni Jelly sa Kumu, but hopefully we'll do something, no? We'll be resuming and it's nice to see you here, no? So, yes, ikaw nga yan, Ian. Isa lang ang Ian na kilala ko. Ayan. So, hello. It's glad to interact with you online. Ayan. So, ayan. Naku, tita, 12 midnight. Ayun, hopefully, things are well there, no, in Hawaii. You must be riding the waves there and having a good scenery. Sige, ayan. Pag-exam, nag-aral naman kaya tong taong to. No, nagsabing bahala na, nag-aral kaya siya o hindi. Interesting. Pero sinabi niya bahala na. Puro exam, no? Naku, ano ba to? Licensing exam ba to ng psychology? O ito ba yung ano nyo, last subject sa internship bago kayo graduate? Pero yung mga interns ko dito, mataas naman yung grade nyo, no? Kahit napahirapan ko kayo ng isang araw. Um, Book travel. Okay. Paano yun? Nag-book ko ng travels, bahala na. Bahala na kahit ano. Kung wala pa akong hotel, wala pa akong pupuntahan. Ganyan. Ah, ito, making decisions, no? Interesting din yun, ano? Bago ka mag-decide, sabihin mo muna, no? Na bahala na. Siguro marami kang kinoconsider na factors, no? Um, undecided problems. Undecided problems. Parang ang lalim doon, ah. Meron ba tayo na decide na problems?
O pag sinabi undecided problem, hindi ka sure kung problemahin mo o hindi, kaya bahala na. Or hindi mo, wala pang solusyon. Baka yun yung ibig sabihin. Um, when I auditioned for a role. Ayan, kailangan ng ano, 'di ba, konting courage. Kaya maganda, nag-audition siya, tapos sinabi niya bahala na. At mamaya maiintindihan natin saan magaling yung bahala na. Counseling. Interesting, no? Bahala na nga, sana kung sino mapatapat na psychologist, ganun ba yun? Or bahala na kung ano, kung mag-workout pero try ko. Okay, pwede rin, ano? Um, mga schoolwork, hirap mag-estudyante, no? Sa mga gawain sa school. So marami ditong mga ano, at sa paglinis ng bahay. Okay. Paano ba? Sana nilinis mo nga yung bahay mo, no? Hindi yung bahala na, tapos matutulog ako. Okay. After embarrassing myself. No? So parang ginagamit mo yung bahala na para makarecover ka. Okay, interesting. College entrance test. Oo, mahirap nga yan. Kasi ang dami uncertainty, di ba? Uh, being late to work, bahala na kung papagalitan ako ng boss ko, gano'n. O may memohan ako ni HR. Ayan. So meron naman dito sa GC, no? As a chat box. Mga bayarin. Tama yan, no? Never ending yung mga financial, ano natin, obligations, di ba? Parang trabaho ka ng trabaho and then, ay, saan ko na naman, ano, ilalagay itong kinita ko? Bahala na kung kasya o hindi. Ayan. Mm. Presentation without much preparation. Rebecca, bakit ba hindi ka nakapag-prepare? Marami bang ganap na nadidistract ka? Marami bang problema? Sorry, follow-up question lang din yon. After a job interview. Pero ang galing kasi si Janelle, nag-show up siya, no? Tapos nagsabi siya ng bahala niya. Okay, ito naman, pressure from family. Naku, tayo mga Pilipino, no? Ang consideration talaga yung opinion ng pamilya. Totoo yan. Blep, nako. Oo. Kailan ba blep natin? Galingan nyo ha. This year ba yan? July ba yan? Ayun. Solo travel. Uso ngayon yun yung solo travel. Maganda rin i-try, no? At least once sa buhay natin. Good. Panganay na pressure. Okay. Tama yan. Kasi parang kapag eldest ka, hindi ka lang basta anak, no? Para ikaw second parent na magpapasa ng mga tuition fees and other responsibilities. Bahala na dinugtungan si Batman. Okay. Bahala na kung may forever. Ay, April na, no? Pero parang kulang ang Valentine's, no? So, etong sumagot na to, ano, interesting yung concept, no? Kasi parang ready ka na magmahal tapos kailangan mo naman ng another person, which it takes two to have a relationship. Kaya parang bahala na. Ayan. Spending uh, day at the office. Bahala na. Okay. Sige. Credentialing exam. Ang challenges at work. Mag-file ng long leave. Bahala na. Okay. Ito, maganda ito mga sagot na kasi very realistic siya sa Filipinos. No? Ito po talaga nararamdaman natin. No? So, ibig sabihin, sa halos lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo, bahala na. So, very fascinating kung paano nyo in-incorporate itong term na to, no? Sa halos kahit saan. But it's worth noting na itong phrase na to, yung galing nga siya sa bathala na, di ba? Leaving it all to God. So, ina-entrust mo yung worries mo and troubles to a higher being. So, for instance, when someone says, Lord, ako na bahala sa akin, ha? Ginawa ko na lahat. Nagmahal ako ng todo. O nag-double job ako, pero ang dami pa rin responsibilities, ikaw na bahala, no? So, pag sinasabi na kasing bahala na or bathala na, ina-express natin tong sentiment of surrendering yung natitirang control, no? Kasi tapos na hindi na, hanggang doon na lang yung kaya natin. So, we're surrendering control to a divine power after having done our best. So itong aspeto na to of Filipino culture highlights itong resilience natin na kahit na ito, no, paulit-ulit yung problema. Minsan, ano siya parang minsan hindi nyo nakikita yung solutions for now, no? Baon na baon kayo sa problema. Pero meron ka pang ability to find gratitude, no, amidst challenges. So, testament ito ng capacity natin to endure hardships and appreciate kahit yung pinakamaliliit na bagay, no, na may konting brightness, may konting hope, no, and doon
yung konsepto ng bahala na. No? Gagawin mo pa rin siya, hirap na hirap ka na, tapos sasabihin mo bahala na. Okay? So, gusto ko maintindihan nyo kung saan nanggagaling yung word. Hindi siya yung parang wala kang pakialam. Minsan kasi pag sabing, bahala ka nga dyan, pag galit yung nanay mo, no? Hindi yun yung ibig sabihin natin in this context, no? This is the one na parang we've done our best and bathala na. Ayan. Ngayon, ang tanong, gaano ba ka-helpful itong value na to for us Filipinos? No? Iba-ibang bagay, no? Bakit siya importante? Kasi alam mo, itatapat ko yung kahit sinong nationality na iba, no? Wala sila nito eh. Yung letting go of uncontrollable things as in general as a nation, 'di ba? Meron tayo niyan. Yung concept of bahala na encourages us na i-let go yung control sa buhay na hindi na natin kaya ma-solve. Okay? Na ina-accept natin that there are some things na beyond our capacity, beyond our power. And pag nirelease natin yun at sinabi natin bahala na, nagkakaroon tayo ng sense of relief, no? And it reduces stress-related things, no? To trying to control every outcome. Strength yun ng Pinoy, no? Na parang ginawa na niya lahat tapos iso-surrender. Kasi opposite yung nire-require eh. Controlling, trying to solve, tapos relinquishing. So kaya tayo, sa tingin ko, mas may capacity tayo culturally, no, to handle stress, no, compared, let's say, to other nations because of this cultural phenomenon. Pangalawa, resilience. Pag in-embrace mo na yung bahala na mindset, it reflects na parang kinakaya nating Pinoy. Kapag may challenges, 'di ba? Kapag baha-baha na, 'di ba? Pero nakikita mo nagti-TikTok pa din. Parang nasunugan, 'di ba? Umiiyak siya. Pero pagka tinapatan ng camera, kumakaway pa din, 'di ba? So, kaya natin mag-adapt to new circumstances, no? Kahit na dehado tayo. Okay? Kahit dehado. At usually, laging dehado tayo sa dami ng problema ng bansa natin. Yan. And this resilience enables us to bounce back from adversity and continue moving forward na may determination. May ibubuga ka pa rin, no? Yan. Next, strengthens yung belief natin ng personal agency. Ano bang ibig sabihin nito? So, doon sa yung sinabi ko kanina na contrary dun sa perception na pag sinabing bahala na, passive ka. Parang, bahala na. 'Di ba? Hindi yun yung ibig sabihin. No? It actually reinforces the belief na may power ka to shape your own life. Kasi, ina-acknowledge mo yung role mo sa pag-influence ng outcomes. And meron kang proactive steps, no? So, ito shows parang empowerment and self-efficacy. Tapos tsaka mo kukuha ng higher being. Okay? So yun yung konsepto. And then lastly, introspection. Yung aspect na bahala na attitude, it encourages kasi parang more reflection. Pag sinabi introspection, it's a deep reflection sa sarili natin, sa belief system natin, sa values natin. And Filipinos deepen yung understanding nila sa sarili nila, tsaka yung sitwasyon, yung current situation, no? And itong introspection to, pag nag-reflect tayo, pag sabi, bahala ka na Lord, ha? Ayun. Mas napapag-isip ka na parang, oops, ito pala talaga yung realidad. Ay, ito pala yung ginawa ko. Ay, ito pala yung kailangan sana namin, na pamilya namin, no? So, bahala ka na, God, no? So, hindi tayo parang nagsa-stop lang sa actions natin, no? Pag nagsabi tayo ng bahala na, nai-involve yung more reflection. Okay, get? So, etong long-standing value of bahala na has played an important role, no, para i-enhance yung personal development ng isang Pinoy. Okay? So today, yung discussion natin, pupunta talaga tayo sa deeply ingrained Filipino value na ito. And by encouraging introspection, no, na ma-explore natin yung mga unknown aspects sa buhay natin. And yung konsepto ng bahala na empowers us to progress and thrive despite uncertain ang buhay. Diba? So itong intrinsic value na to, nagre-reflect ito ng inner selves natin. No? And pagka-reflect, nagkakaroon ng sense of acceptance. So pag tinignan nyo guys,
medyo therapeutic yung kultura natin, at least in this regard, no? So dito ka naman magiging proud na Pinoy kasi may automatic kang parang reflection, acceptance, no, dun sa whole cultural concept ng bahala na. Okay? So, eto na naman yung tanong ko. How often do you find time na mag-connect sa sarili mo or with the higher being? Pag tinanong ko, parang ano ba yan? Once a day, once a week, once a month, or kung as specific as possible na pwede. Para maintindihan ko lang kung parang nagre-reflect ba kayo with a higher being or a sense of parang connection spirituality or yung energies, no? Hindi necessarily parang on a certain religion, no? Pero yon, meron ba kayong ganito, no? Na parang napapa-reflect ka? Yung honest lang din, no? Para na maintindihan natin, kahit sa mga Gen Z, o sa matatanda na lang ba ito yung nagre-reflect? Or pati ba kayong mga mas bata, Gen Z, meron pa bang cultural component nung bathala na? Yan. Ayun, every night. Jason, ano bang pinagdadasal mo every night? Although alam ko yung isang issue mo, no? At hindi ko na ibubulgar dito sa malaman ng 151 na concept. Pero magandang nagre-reflect ka. Sana makuha mo yung nire-reflect mo. Very good ka dyan. Ayan, may morning prayer. Okay, so si Ian morning siya, no? Tapos nagsusurrender siya to God. At si Ian, marami itong pinagdaanan sa buhay. Pero nakikita mo na kasama pa din ang spirituality. Ayan. Si Dea nagme-meditate. Okay, tama yun. Si Alessandra, morning tapos night prayer. Magandang routine yan, no? At you start setting things and then sa gabi, magre-reflect ka ulit, no? Yun. Ako ngang psychologist, no, kailangan ko nga rin i-adapt itong mga sinasabi ninyo, no? So, I'm equally really also learning from you, no? Ano bang bagay sa aking personality, no? Yan. Okay, goal ni Jason, i-pursue yung chosen career. At mukhang na-convince kita, Jason, na magiging clinical psychologist ka, no? Hindi industrial. Attending prayer groups, good. Alan tuwing kailan to? Once a week ba ito? Ayan. So, si Melvin nagko-contemplate, no? So, ma-reflect si Melvin. Very good. Sophia, nauuna ka sa alarm mo. So, 3:30 mo sineset, pero before mag-go, nagising ka. Interesting, no? So, ikaw yung alarm mo. Ang galing nito. Very good. So, very conscious siya, no? Okay, get. Sorry. Nakaset siya ng 4. So, aagahan mo kasi una yung pag-contemplate. Okay, gets. Dito naman, no? Every day, once a day, during night, marami dito gabi. May midnight. 12 midnight talaga sakto. Wala naman siguro midnight snacks, no? Prayer ba ito o reflection? Good. Pag stressed, okay. Okay din yan, ano? Kasi coping siya, no? Yung quiet time. At least 3 times a day. Okay. Good. Daily. Every time may problem. Okay, nice. Habang naliligo. So, once a week. Hoy, maligo tayo ngayon. Ang init-init. Ilang degrees ba tayo? 42 ba yon? Ayun. So, kung 3 beses ka maligo ngayong summer, 3 beses ka rin mag-reflect ha dito sa taong ito. When I wake up and before sleeping. Ayan. So, meron kayong mga, parang tested na practices, no? Ayun. Meron nagsabing not much. Okay. Thank you for this honesty. Okay. Not daily. Sometimes I forget. Misa kasi pag parang automatic na wala namang stressor, minsan hindi tayo napapa-reflect, no? Dito naman ulit, babalik ako. Sorry kasi nag-enjoy ako sa mga sagot ninyo. Journaling. Okay, good. So nag-share din kayo ng practices nyo on how to connect with your inner self. That's good. Pag naguhugas ng plato, okay, at nagda-drive alone. Cindy, wag tayo pipikit ha. Wag tayo pipikit pag nagda-drive. Wag tayo mag-connect sa inner self. So bukas ang mata habang nagda-drive, pero good yan, no? As long as concentrate ka sa road. At pag naguhugas ng plato, sana marami kang plato, no? Para matagal din yung pag-reflect.
Pero interesting, how some of the things we automatically do, nakaka-multitask tayo on something reflective. Ayan. Okay. It depends. Surrender, refresh, humble, and rely before, during, and after decision making. Maganda guys na no? Pag nagde-decide tayo, siguro nag-adulting na tayo lahat dito, tong 155, 56. Kasi parang pag nagde-decide tayo, hindi na siya yung parang emotion-based all the time, no? So, napapa-reflect na kayo, kino-consider nyo na before deciding. And I could see a lot of improvement in this method. So, hindi na tayo masyadong bata in this sense. So, nakakatuwa naman. Ayan. Salamat sa inyo, mga got, no? And pupunta na ako dun sa next slide where may mga tao kasi na nagsa-struggle mag-tune in sa spiritual self, okay? And some even find the concept of psychology at spirituality na competing factors, magkaibang-magkaiba. Okay? However, pag sinabing psycho-spiritual healing, pwede siyang mag-exist, no? And nakita natin dun sa inyong mga examples na at some point, pwede nga. Okay? So, ano nga ba yun? So pag sinabing psycho-spiritual healing, ini-integrate natin yung concepts of psychology saka spirituality at nire-recognize natin na pwedeng maging interconnected ito. And pag na-interconnect natin to, it could contribute to healing and growth sa iba-ibang dimensions ng human experience. So hindi lang isang angle yung tinitingnan. No? So may mga iba kasi, biniview lang yung psychology and spirituality as separate entities. So kunyari ako, psychologist ako ng Monday to Saturday, tapos magsisimba ako ng Sunday, sasabihin ko, dito ako sa Christian church. So pag tinignan mo, psychologist tapos magsisimba, magkahiwalay siya. Pero pwede namang psychologist ka din, pero meron kang sense of spirituality, di ba? So yun, so may mga taong nahihirapan sa concept na i-intertwine. Okay? So yun, if you're able to do so, mas holistic yung understanding natin of wellness. Okay? So by integrating yung psychological insight with spiritual practices, psycho-spiritual healing could address yung interconnectedness ng mind, body, and spirit. Okay? Tama ba? Psychology, study of the soul siya, di ba? Ayun. So, may mga dito, psych major. Balik tayo dun sa basics, di ba? So, minsan, yung konsepto ng soul, yun yung ina-address no spirituality. Kasi may times na yung modern psychology, nandun lang sa mind and body. 'Di ba? Pero pag tinignan mo, may mga origins ng psychology na soul yung gamit na definition. Okay? So, nasan yung soul? So, may times na kailangan talaga mapasok yung spirituality. Okay? Kasi nandun din sometimes yung emotional, yung emotional and mental well-being nyo, kailangan ng spiritual nourishment. Okay. So, yung psychologist at sociologist, meron silang dalawang factors na pinag-usapan. No? Kasi si psychologist yung sa psycho part, si sociologist yung spiritual at some point. No? So may dalawang factors siyang in-identify. Una, yung pag-contemplate daw ng behavior. So if you find yourself na parang stressed ka, galit ka, you're scared, there's a natural tendency to react impulsively. Kaya natutuwa ako sa sagot nyo dito, nag-adulting kayo, na nagre-reflect muna kayo before deciding. So, if hindi ka ganon, if impulsive ka, etong mga behaviors mo could harm yung sarili mo and people around us. No? Whether we internalize yung stress natin, pinoproject natin sa loved ones natin, no, nagiging destructive siya. No? Minsan may mga pasyente ako, lagi love problem actually, no? Marami tayong loneliness concerns, no? Kasi parang nung impulsive siya, sinabi na niya ayaw na niya, no? Pero ang taas kasi ng emotions niya, tapos nung humupa na, hindi naman sa ayaw niya, no? Iniwan siya. So may mga ganon kasi akala niya ayaw niya talaga. So nagkakaroon ng ganong impact, no? If we are impulsive. Ngayon, kapag psycho-spiritual self-inquiry, no, nagga-guide siya to examine, teka lang, ano ba tong harmful behaviors na to? No? So, will it damage my relationship? So, mas reflective yung approach pagka psycho-spiritual. And second, yung factor is the elevation of awareness. Ang complex ng buhay natin, di ba? At feeling natin parang we're tangled in a web, nakakatrap, paano ba ako gagalaw? At minsan, nade-distort yung perception natin sa sarili natin,
sa ibang tao and the world around us. And minsan factor yung stress, no? That makes us not fully appreciating kung anong meron tayo, yung capacity natin for love and compassion, no? And bakit ba tayo nandito at nabubuhay, 'di ba? So, yung practices such as meditation, yung kanina may nagsabi dito, yung prayer, yung engagement even with arts, no? O ikaw, namumundok ka, no? Nature. And minsan meron kayong mga inclusive communities. It can transcend these anxieties, no? And maintindihan natin na parang pwede naman natin makita rin yung mundo with respect, understanding, and compassion kahit na medyo uncertain ang buhay. Okay? So, yun yung nagagawa ng psycho-spiritual. So, dito sa mga psych majors at hindi psych majors, please kilalanin nyo si Carl Jung. Si Carl Jung, naniniwala siya na important daw sa tao to tune in with his or her spirituality. Eh, ito si Carl Jung, ito yung psychologist na nag-imbento ng iba-ibang profiles, 'di ba? Persona, 'di ba? So merong certain profiles yung mga tao. Yan. So nung bata-bata tong si Carl Jung, ano siya, parang naniniwala talaga siya sa analysis kasi 'di ba friend niya si Freud, 'di ba? Siya nga yung ginugroom ni Freud na maging parang second doon na magmamana, 'di ba? Hanggang parang nag-iba sila ng mga concept later on, no? Pero what's interesting about him, naniwala siya na parang people mature and move in the latter stages sa buhay nila na nagkakaroon tayo ng existential question. So pag bata ka, sige lang, 'di ba? Go, go, kaya ko to, try ko to, magkamali ako, magmahal ako, move on ako, ganyan. Pero pag tumatanda daw tayo, no? Nagkakaroon lahat tayo, no, as we approach midlife. Ako midlife. Yan. And kung sa inyo, nandun tayo sa stage na parang hindi na tayo nasa 20s. Yun. Ano daw, kahit na extrovert ka, biglang dadating sa point mo na sa buhay mo, mapapatanong ka about existence or ano ba yung deeper meaning ng buhay or ano ba yung purpose ko. And yung suggest na regardless daw sa background natin, sa circumstances, at some point, sa latter part ng life natin, no, sa adulting stage, yung other half ng buhay, nagkakaroon tayo ng fundamental question. And it evolves or revolves on making sense of life in a way na provides us a sense of fulfillment and understanding. So it's important to note na what Carl Jung meant by the term finding a religious outlook in life doesn't necessarily refer to an exclusive religion or traditional spiritual practices. Instead, Jung is referring to a bigger quest or a framework or even a belief system na makakatulong daw sa atin make sense of our experiences. Paano ba natin intindihin yung lugar natin sa mundo and find meaning kahit na ang complex ang buhay. So for many people, itong religious outlook na to could be exploring existential questions. Like, matanong ko lang dito kayo, no? Alam mo kung ba't ka pinanganak? Ayan, kung merong may alam dito, pakisagot dito, pakilagay dito. Kung parang naka-reflect ka na, medyo nag-mature ka na. Ay, kaya pala ako pinanganak kasi ito pala yung role ko sa buhay. So, kung meron po, pakilagay po dito sa chat box, no? Ako personally, no, late bloomer ako maging psychologist. Pero nung pinasa ko yung boards, no, at late 30s, kasi late nga rin ako nag-aral ng psychology to the point to become a licensed psychologist. Naintindihan ko na, ay, hindi lang pala, akala ko sa education field, akala ko sa academe. Pero nung pinasa ko, parang mas nag-gets ko to si Carl Jung na, ay, ito pala yung purpose, no? Maging psychologist pala. Ay, to interact pala with people. Kasi dadating yung pandemic. Napasa ko yung board, biglang nag-pandemic. Okay? So parang hala, ano to? And we were never prepared for it. Pero we just have to fight it. At mas doon ko naintindihan yung aking purpose actually, no, sa buhay na hindi pala ako akala ko ang dream ko lang dati maging Philippine team, which I did, no, sa soccer. Tapos naging gusto ko maging nasa sports with students, no. Akala ko sa academy maging professor. And I did all of those. Pero parang may fulfillment siya. Pero nung naging psychologist talaga, mas mako-compare mo pala.
no? So, yon. So, yun yung purpose ko. So, kayo guys, ano ba yung purpose nyo? Nalaman mo na ba kung bakit ka pinanganak? No? And, yon, it's good to seek connections. Ayan. Um, so, itong process na ito, may mga philosophical inquiries, no, spiritual practices, or undergoing personal reflection. Okay? So, okay pa tayo. Yan. Meron pa ako ilang minutes. So, yung practice ng psycho-spiritual healing, hindi lang siya religious doctrine, no? Paulit-ulit ako dito. Pero more of reflecting, okay? Dapat nare-recognize mo, ano nga ulit yung dating hindi ako aware? Ano nga ulit yung unconscious na mga bagay-bagay dati? Ah, kasi if you make the unconscious conscious, mas maintindihan mo yung buhay. Okay? Ayun. So yung iba nagsa-search pa. Si Ian nagsa-search pa. Hopefully yung sa mga iba parang medyo na naintindihan natin na we're one step towards healing, we're one step towards finding meaning. Ayan. So, regardless sa ating religious affiliation, so, bakit natin kailangan mag-engage sa psycho-spiritual self-exploration? No? Bakit? So, kailangan natin ng mental focus at yun ang nagagawa ng reflection. Kailangan natin ma-manage yung negative emotions, 'di ba? Kung sobrang ang tingin natin sa mundo masama dahil paulit-ulit tayong sinasaktan ng mga tao, mahal natin, 'di ba? Paano makita yung brighter side, no? And having a psycho-spiritual healing could manage itong negative emotions. Yan. Ano yung mga inner tranquility? Ayan. So sa mind you, kaming mga empleyado doon, naghahanap kami lagi nito. And it's good to always have conversations sa parang inner peace, di ba? Ano nga ba yung mga habits na pwede gawin, no? At saka, paano mag-enhance ng positive behaviors and connections. So yan. Again, ito lahat ng sinabi ko, hindi maganda kung may religious adherence ka, no? Kung wala naman, pwede siya ilagay sa more of identifying yung feelings natin, ano ba yung role ng self, okay? So yun yung mga pwede natin. Pwedeng spiritual angle, pwede philosophical background, pero ang importante ay mag-reflect. Okay? At yun yung nagagawa ng spiritual healing. Now, since alam na natin yung importance ng psycho-spiritual, tingnan natin, paano naman natin siya magagawa? How could we develop these things? Okay? So una, mag-allocate kayo ng dedicated time for self-reflection. At kanina sa Menti, I've seen yung isa 3 times a day, yung isa tuwing naliligo, yung isa morning and night, di ba? So kung ano man yan, whatever works for you, allocate a dedicated time. Yung iba at the start, no, parang pagtahimik pa lahat, no, bago magising ang buong Pilipinas, nagre-reflect. Yung iba naman, ako, walang time. Ang sharpest time ko kasi gabi kasi very nocturnal ako, no? Gising ako pag gabi. So yun, mas doon ako nagre-reflect kaysa umaga. Sa umaga kasi hindi ako nagigising ng normal na Pilipino. Okay? Yun, kaya hindi ako maka-reflect. Pero yung brightest thinking hour, yun yung ginagamit ko for self-reflection. And usually gabi siya. Ayan. So, yun. Kung ano man yung gumagana sa inyo, you really have to set aside time for it. Okay? Next, deep breathing exercise. Ayan. Nung una akong practitioner na psychologist, minsan iniisip ko, okay, paano ko ipopromote yung calmness, no? Na parang breathing lang. Yon. Hindi pa tayo sanay nung una na parang nakakakalma siya or parang weird siya gawin at first, 'di ba? Pero yung deep breathing talaga is really centering yourself, no? So tinry ko mag deep breathing kasi alam naman mag-advise ako sa inyo tapos hindi ko gagawin or hindi ko itatry, 'di ba? So I find breathing actually very important. Okay? Kasi you could do it anywhere na hindi halata, no, kung nahihiya ka. You could do it sitting or lying down. You could close your eyes, no, from distractions, 'di ba? So yun, just slow breathing would help you focus and calm you, no? And yun din yung minsan mga intro before meditating, before actually going to a sense of parang stages ng consciousness, no? So parang warm up yung breathing.
So marami sa YouTube and you could check out actually, mamaya I'll show you some QR codes kasi si Mind You, meron yan advisable na breathing exercises. Okay? Ngayon, punta tayo sa emotions. Ayan, tayo yung mga Pilipino, ano tayo minsan emotional talaga tayo in general, pero minsan pinipigilan, di ba? Pero it's good, no? Now that we're practicing well-being, i-reflect niyo yung emotions niyo throughout the day. Ano ba tong mga feelings na to? 'Di ba? Ano ba to? Dumadagdag ba to? Paulit-ulit ba to? Matagal ko na ba nararamdaman na ito? Explore yung patterns na to so you could understand yourself. Kasi yung sarili mo, guys, maraming layers yan. Okay? So, kunyari, akala mo at akala nila ang tapang mo. Okay? Strong ka. Kunyari, strong woman. Okay? So, strong. I know what I want. Very good in communicating. Tip of the iceberg, okay? Tip of the iceberg. Pero pag nilaliman mo, mukha ka lang strong, pero vulnerable ka pala, kaya mukha ka lang strong, di ba? Pero marami ka palang needs, no? A need to be accepted, kunyari, a need to be heard. Yan. So, i-identify mo, itong emotions ko ba, ito lang ba talaga sinasabi o may mas malalim pa? Kasi you have to unravel different layers of yourself. Okay? So, huwag ka lang titigil sa topmost emotion mo. Okay? I invite you to explore it. Kunyari, galit ka ngayon. Kunyari, galit ka sa boss mo. Ayan. Bakit ka ba galit sa boss mo, no? Only to find out na parang may issue ka sa authority. Kasi possible na pinalaki ka na over-strict yung parents mo. O kaya hindi ka man lang binigyan ng time to express yourself, no? Laging authoritative. O kaya pangit yung experience mo sa dati mong boss. So yung initial mong feeling sa current mong boss, hindi lang yun yung issue. Okay? Marami pa pala. Ito pa isang gusto kong ipaliwanag sa inyo, no? Oh, ito nararamdaman ko din. Yung kung may mga lonely dito, di ba? Minsan, ang dami kong pasyente, puro loneliness yung concern. Ako minsan, as a psychologist, I also feel that. Tapos pag tinignan ko, sandali, bakit ba ako lonely? Kasi, or bakit ako sad? Kasi parang sinum up ko yung buong 10 years ng buhay ko ng iba-ibang moments ng sadness or loneliness, no? Kaya, ang current kong feeling ngayon, ang bigat-bigat to the point na yung iba nakakaisip ng suicidal thoughts, yung iba parang feeling nila wala ng pag-asa, no? Ngayon, gusto ko maintindihan nyo na importante i-acknowledge yung sadness. Okay? Allowed ka nun, pero wag sabay-sabay. Okay? Explore mo yung emotion mo sa ngayon. No? Bakit ba ako malungkot? Kasi let's say nag-away kami ng aking jowa. Yan. Pero wag mo na isama muna yung mga ibang sadness mo with your other relationships. Kasi overwhelming siya. So kung kilala mo yung sarili mo at hindi mo pa kaya i-absorb yung 10 years of loneliness mo, i-chunk mo lang siya sa present. No? Explore mo lang emotions mo ngayon. Okay? And that would somehow minimize and concentrate sa now. Kasi yun yung medyo kaya natin i-resolve at i-acknowledge. No? May tendencies kasi tayo kapag hindi natin na-control yung emotions, makahakot natin kahit yung iba. No? And kung hindi okay yung coping skills natin at emotional support, then it would be disastrous sa mental health natin. So if hindi pa tayo malakas, no, explore muna natin yung current sadness or current loneliness. Okay? Gusto ko rin explore nyo yung emotions nyo kahit positive, no? Para alam nyo rin yung feeling na, ay, ito pala yung joy. Ay, ito pala yung peace. Ay, ito pala yung fulfillment. No? So may tendency kasi tayo kapag negative lang, doon tayo nag-explore. I-explore mo rin yung positive. Okay? So yun yung advice ko muna sa inyo, ha? As we go through our journey. So as you could see dito sa Mind You, we are psycho-educating you. Pero at the same time, we are progressing into the application part ng mental health. Okay? So ganun si Mind You gumalaw ngayon. So 2.0 ni Mind You is to help you apply yung psychoeducational concept into practice. Okay? So kaya I am very passionate about talking to you monthly, and ganun din yung team namin dito kasi we want to be a part of you, hindi lang sa psychoeducation process, but really to have a change sa inyong lifestyle, sa inyong konsepto that would make, ang testimony niyan, mabuti yung well-being nyo. Okay? So, yan.
Nagtagal ako sa explore emotions kasi ito lagi yung ating concern. Next, quiet contemplation, no? Ito yung meditation practice ninyo, no? Try kung yung mga ibang hindi sanay mag-keep still, no? Magandang training itong pag-meditate, no? Yung mga iba kasi may, let's say, diagnosed with ADHD, tapos hindi mapakali, no? So try muna kahit 1 minute, tapos kung kaya mo tagalan ng 2 minutes, ayun. So importante din to focus on parang thought patterns, no? Yan. So explore natin itong quiet contemplation. Kung maraming tao sa bahay ninyo, at minsan ganon, di ba? Or ginugulo-gulo, pag nakapikit ka, ginugulo ka ng mga kapatid mo, ayun, it might be a challenge, no? Pero you could try the other things that I suggested. Okay, next, ito na, practice forgiveness. Yan. Marami tayong resentments or grievances na minsan hawak-hawak na natin pa rin, no? And it's good to reflect itong emotions na to surrounding these experiences. Acknowledge natin na masakit. Ito si Ian, mga 2 years ko na to nakikita sa stream namin ni Jelly, no? And therapeutic sa kanya mag-vent, no? Kasi marami tong trauma tong si Ian, no? Pero ina-acknowledge niya yung pain and hurt, no? And sige lang, no? Sige lang. Dadating yung time na para mag-heal din siya. Pero the fact na sinasabi niya, it's already a point of healing na may acknowledgement. Okay? So again, safe space to guys, kaya hindi kami nag-FB Live, and I hope we continue to do so. No? Pero yun yung personal example na nakikita ko yung journey ni Ian. Ayan. Ayun. Ayan. Inano nga ni Ian. Ayan. Validate niya ngayon. Okay? Alam ko masakit. Grabe yung nangyari sa kanyang trauma, no? Nag-stream kami ni Jelly, nag-open up siya. And hanggang ngayon, meron pa rin, no? Pero at least, no, hindi na siya dun sa original position niya. Kumbaga, nag-move forward siya by acknowledging it. Okay? And hopefully, mag-practice ng forgiveness. Kasi yung kanyang, yung person, no, is wala na, no? Hindi na niya, kumbaga, hindi, ang hirap i-forgive yung something na hindi mo na magagawa. No? Minsan either namatay na or nawala na, 'di ba? So parang paano mo ipa-practice yung forgiveness na hindi mo makukuha, no? So minsan yun yung challenge. Okay? Next, punta tayo sa set intentions for tomorrow, no? So before wrapping up yung reflection session, no? Tingnan din natin, sandali lang. Okay, ito yung na-realize ko, ito yung takeaways ko, ito yung reflection ko. Ano naman kaya yung intention ko para bukas? Try to have specific goals. So, kunyari ngayon, oops, malungkot ako. So, tomorrow, siguro magpa-practice ako ng isang positive emotion, no? Kaya maglalakad ako sa mall, mag-window shopping ako. Yan, or magpapa-aircon ako. Yan, lakad lang ako. Yan. So, by being intentional, ibig sabihin, serious ka din na hindi lang concept, no? Tatry mo rin siyang gagawin. And magandang nagve-visualize ka pursuing these goals, no? With determination and enthusiasm. So, hindi tayo titigil sa reflection, ha? Kailangan reflect, tapos present ulit, tapos ano naman yung pwede tomorrow, no? So, yon. Try to set those clear intentions. Ayan. So, dito medyo nagtatapos, pero wag muna kayo aalis kasi may announcement si Jelly when I give the floor to her, our marketing lead. Tapos meron din tayong photo op. Okay? But before that, like I said, Mind You is very serious na from psychoeducation, it doesn't stop there. We want you to create a solid practice. So, ito po yung mga QR codes, no? About meditation. Kung gusto mo ng reset, no? I-scan nyo lang daw QR code sa left. Na kung gusto mo kumalma after a stressful day, ayan, si calming meditation. At more importantly, itong self-acceptance meditation. Yung parang even loving yourself despite failures, hardships, no? And yung quieting yung noise sa mind mo na you're not good enough. Ayan. So self-acceptance meditation. So this is for free, no? Just scan the QR codes and we will be serious in continuing giving you these tools, no? So yun nga, it's 2024, nag-start si Mind You at the start ng pandemic.
So tapos na tayo sa phase na psychoeducation lang. Kailangan maka-jump back tayo. So please try these following recommendations. And as we conclude our webinar on psychospiritual healing, I'd like to leave you with this powerful insight. So, spiritual healing happens when you give yourself yung permission to be your authentic self. Sa journey natin of psycho-spiritual healing, embrace your authentic self. No? It's a very important step towards inner transformation tsaka yung holistic well-being. Pag ginrant mo yung sarili mo ng permission na eto talaga ako ito ako, no? You open the door to heal and also to discover more about yourself. So pag in-acknowledge natin na ito yung strengths ko, ay dito ako mahina, dito ako marupok. Etong experiences na nangyari sa atin, mas ma-accept natin siya without judgment or being self-critical, yung hard sa sarili. Okay? So it's about embracing imperfections natin and celebrating yung inherent worthiness natin. Guys, ha? Importante na binavalue nyo yung sarili nyo. So when you allow yourself to show up authentically sa mundo, nag-invite ka rin ng healing energies to flow through you. And because of that, mas may deeper connection tayo. Mas nagkakaroon tayo ng wisdom. And nagkakaroon tayo ng source of love and healing. So as we continue sa path ng psycho-spiritual healing, remember lang no, na kailangan alam mo kung sino ka. Alam mo kung gaano ka ka-importante. So embrace yung authenticity nyo with open arms and guide you through itong harmony ng spiritual fulfillment. So salamat ng marami and I will give the floor back to Jelly, our marketing head. Done. Back to you, Jelly. There you go. Thank you so much, everybody. Bago kayo umalis, meron kaming surprise for you guys. If you would like to see your stress level and if you would like to gauge kung ano ba talaga yung mga practices for your mental health that you can do to improve your stress level, please do check out our free stress test. Ayan. So right now, we're flashing the screen. This is totally free. And 3 minutes lang po siya sagutan. After nyo siyang i-answer, you will get the results immediately. Yan. This is one of our initiatives to be able to help you guys follow through with your mental health journey. And if you would like to see us more, please do follow us on social media as well at MindYouMHS. Ayan, dyan po kami nagpo-post ng mga announcements about our events, discounts, and giveaways. So, I hope to see you guys there. Ayan, ayoko na pong patagalin. Lastly, maraming salamat kay Rhea for hosting this webinar and being so gracious with her time and energy. Maraming salamat po sa inyong lahat that carved this safe space not only for us, but for your co-participants. So thank you so much.